isang babae ang pagkakaroon ng anak ang isa sa pinapangarap nilang makamit. Ito ang bubuo sa pagkatao nila. Subalit paano nga ba kung anak lang ang gusto ng dalaga at hindi isang lalaking makakasama niya para sa pagbuo ng pamilya? Maging posible kaya ang ginugusto niya? Ang number one rule ni Amira sa buhay, never fall in love. But she wanted to have a child of her own. At dahil ayaw niyang ma-in-love, naisip niyang magkaroon ng anak through artificial method. Ang kailangan na lamang niya ay maghanap ng sperm cell donor. May natagpuan naman siya, si Voltaire, at napapayag niya ito. Ngunit nang malaman itong buntis na siya, sumira to sa kasunduang hindi igigiit nito ang karapatan sa batang ipinagbubuntis niya. Kailangan umiwas siya rito dahil kung hindi, alam niyang mahuhulog siya sa karisma nito. And she did not want to break her number one rule. Oh my! Who is that gorgeous hunk? Bulalas na tanong ni Pinky habang nakatanaw ito sa labas ng glass wall ng opisina ng Venus Plastic Corporation na matatagpuan sa Shaw Boulevard. Napalingon si Amira sa tinitingnan ng kanyang best friend. Kausap ng hunk na tinutukoy nito ang security guard. Natatanaw niya ito mula sa kinaroroonan nila sa ikasalawang palapag ng two-story establishment. Gorgeous hunk? Pwede na. Piping reaksyon niya na hindi nagpakita ng interes sa lalaking tumawag sa atensyon ni Pinky. Wala siyang panahon sa mga lalaki kahit gaano pa ito kagwapo. Bumalik na lamang siya sa likod ng kanyang desk. Amira, applicant yata. Muling sabi ni Pinky. Applicant? Maang naulit niya. Di ba kailangan natin ng bagong production supervisor? Pero hindi pa naman tayo nagpapaada. Sabi niya. Ang gusto ko, personally recommended ng mga empleyado natin. Noong nakaraang linggo, pinatalsik niya ang kanilang production supervisor dahil sa kapangasan nitong mag-iwan ng rose na may kasamang love letter sa ibabaw ng kanyang kotse. Ipinatawag nito sa opisina at pinagalitan. Sa halip na mag-apologize, bigla pa siyang hinalikan nito sa pisngi. Bukod sa malakas na sampal, inisip niyang kasuhan to ngunit nagmakaawa ang ina nito. Kaya bakante ang posisyon na nagsusupervise sa production. Pag-aari niyang Venus Plastic Corporation, minanan niyang business na iyon sa pamilya ng kanyang ina. Mga kapatid ng kanyang ina ang mga dating may-ari ng Venus Plastic. Ngunit nang mag-migrate ang mga ito sa Texas, ipinagbili sa kanyang shares of stocks ng mga ito. Mga pinsan niya naging kasosyo at katulong niya sa pagpapatakbo ng factory hanggang sa mapaunlad niya iyon na maging supplier siya ng malalaking shopping malls para sa mga plastic products sa mga to. Hindi rin niya akalain sa mas 3 taong siya ang namahala sa business ay aangat yun ang gusto. Kinailangan pa nilang lumipat sa mas malaking warehouse at magdagdag ng personals and factory workers. At 27, she was considered a very successful entrepreneur. Malayong-malayo sa linya niyang interior designing. Oh my! Papunta siya rito, Amira! Halos kiliging sambit ni Blinky nang matanaw nitong papalapit sa building ang gwapong lalaki. Behave, Blinky! Nakakita ka lang ng hunk, nakalimutan mo ng ginawa sa'yo ni Jay. Saway niya rito. Ngunit parang wala ito narinig. Nagmamadali pa nga ito nag-retouch at nagsuklay. Maya-maya, sumungaw ng gwapo lalaki sa pinto ng opisina nila. Good morning! He greeted with a smile. Saglit lamang siyang sinulyapan ito. Kabaliktaran ng atensyong binigay kagad ni Blinky rito. Yes, what can we do for you, mister? Ngiting-ngiting tanong ng kaibigan niya rito. I'm an applicant. I have learned you need a new production supervisor. Anitong lumitaw ang magagandang ngipin ng ngumiti. She silently agreed with her best friend. The man was extraordinarily handsome, a real hunk. Ngunit hindi pa rin sapat yun para kiligin siya. Nagkibit balikat at nagtaas ng si Amira ng kilay. Ibinalik niya sa computer monitor ang pansin niya. Yeah, kailangan nga namin ng bagong production supervisor. Si Blinky ang sumagot. Tumayo siya. Paano man nalaman ang tungkol sa vacancy? Tanong ni Amira sa lalaki habang palapit siya rito. Nabanggit sa akin ni Mang Fred, ma'am. Yung isa sa mga empleyado ninyo rito, he is my neighbor. Ang senior machine operator nila ang tinutukoy nito. Si Mang Fred ang may hawak ng isa sa pinakamahalagang equipment sa pagbuo ng plastic products nila tulad ng drawers and monoblock chairs. Do you have an experience in this line of job? Maotoridad na tanong niya sa lalaki. Gusto niyang ipakita rito hindi siya apektado ng kagwapuhan nito. I used to work at Liberty Conglomerate more than 2 years. The company is engaged in heavy equipment spare parts. Heavy equipment spare parts? Plastic products ang ginagawa namin. From simple water basins, containers, tables, chairs, to big drawers and closets and other home products. Walang koneksyon yon sa dating pinasukan mo. I'm a fast learner, ma'am, and I'm willing to learn everything. Tugon ito sa puno ng kumpiyansang tono. Pinasadahan niya ng tingin ng kabuuan nito. Alright, cute ang aplikante. He was tall, more than 6 feet maybe. He was all lean.
White short-sleeve polo and faded jeans ang suot nito at nakuha itong modelo ng jeans. At kahit relo lamang accessories ito sa katawan, punong-puno ito ng poise and elegance. Parang sobrang gwapo naman ito para maging production supervisor. Parang mas bagay ito sa mga multi-million companies sa business district ng Manhattan. He could even pass for a ramp model or an actor. Pero wala siyang pakialam. Sa Liberty Conglomerate ka kamo galing? Muling tanong ni Amira dito. Yes, ma'am. Bakit umalis ka ron? Pinatalsik ka ba? Hindi ako pinatalsik. Napilitan lang ako mag-resign. Tumaas ang isang kilay niya. Hindi siya aalis sa trabaho kung hindi pinatalsik. May ginawa siguro siyang kasalanan. And may I know kung bakit ka nag-resign? Tanong pa rin niya rito. Nakataas ang noo. The reason is too personal, ma'am. Alam na ba nitong siya ang boss ng kumpanya? Nilapitan siya ni Blinky. Ikaw nang bahala mag-interview sa kanya. Itinuro ni Blinky sa lalaki silang malapit sa desk nito. Do you have a resume with you? Narinig niyang tanong ng kaibigan dito. Iniabot ito kay Blinky ang isang folder. Kahit nang bumalik na siya sa kanyang desk, narinig pa rin niyang interview ni Blinky. Sa lalaki. So, you are Voltaire Menjola. Monterola. Inulit pa ni Amira sa isip ang pangalang yon. Kakaiba ang pangalan nito. Malakas ang dating. Tila nagtataglay ng kapangyarihan. Tumagal din ng 20 minutes ang interview ni Blinky kay Voltaire. Hindi niya alam kung sadya lang pinatagal ng kaibigan niya. Pagkatapos ng interview, sinabi ni Blinky sa lalaki na tatawagan na lamang ito. Nakangiti pang nagpaalam ito sa kanya. Tango lang ang sinagot niya rito. Hindi niya pinagkaabalang tingnan ito ng matagal. Ngunit nang makatalikod naman ito, hindi niya naiwasang sundan ito ng tingin. Hindi nakaligtas sa pansin niya si Blinky na nakangiti at kasunod din ng tingin sa lalaking palabas ng opisina nila. Let's hire him, Amira. Sabi nito nang lumapit to sa kanya. He is qualified. He looks intelligent and hardworking. Kahit walang experience sa line of products natin, pero dahil cute siya, basta na lang natin tatanggapin? Hindi naman yun eh. Magandang scholastic records niya. 29 lang siya. An industrial engineering graduate from UST through scholarship. And mind you, he has brains. Cum laude siya. Hindi lang good looking. Kaya lang it took him 6 years to graduate dahil working student siya. O di ba nga, hardworking. Katulad niyang kailangan natin dito sa company. Hindi pa rin ako impressed at hindi porke gwapo siya, basta na lang natin i-hire. Ipatawag mo muna si Mang Fred. Alam mo namang hindi tayo basta-basta tumatanggap na hindi natin kilala, lalo na't maselang posisyon. Mahirap nang basta magtiwala. Maganda nga scholastic records niya, how about his character? Mukha naman siyang mabait, ani Blinky. Ikaw rin, hindi pwedeng matagal na mabakante ang posisyon na iniwan ni Rico. Nandyan naman si Mang Gus. Pwedeng siya muna yung mag-supervise habang wala pa tayong naha-hire. I don't see anything wrong with Voltaire Monterola. Ay, nirapan niya ito. There you go again. You haven't learned your lesson. Nadadala ka ng kagapuhan. Para kang hindi galing sa isang disastrous relationship. Basta. Gusto ko pa rin ma-in love despite everything. Sabi nito. Best friend na niya si Blinky mula pa nung college. 4 years ago, naging saksi siya na magpakaloka ito nang ma-in love sa isang papasikat na aktor. Hindi nito tinapos ang huling semester sa college dahil sumama na ito magtanan kay Jay. Halos isumpa ito ng parents ito, ngunit tiniis ito iyon dahil umiikot lamang ang mundo niyan sa lalaki noon. Hindi naman ito pinakasalan ni Jay dahil mag-iipon pa raw. Kapag sumikat na at nakaipon, saka raw ito pakakasalan ng kaibigan niya. At ang lukalukang si Blinky pumayag naman. She was into pills for more than a year dahil ayaw niya magkaanak, si Jay. Itinago to ng lalaki sa publiko habang sumisikat to. Okay lang din kay Blinky yun. Magiging sagabal daw kasi sa pagsikat ni Jay kung aamin itong may ka-live-in na to. Ngunit naisip ni Blinky na itigil ang pag-inom ng pills upang magbuntis ito. Ang akala kasi nito kapag binigyan nito ng anak si Jay, yun ang magiging panghahawakan nito sa lalaki. Hindi pa rin pala. Dahil ikinagalit pa ni Jay ang pagbubuntis ni Blinky. Lalo pa nang iginit itong dapat na itong mapakasalan ni Jay dahil magkakalak na mga ito. Naging physical ng pananakit ni Jay kay Blinky na naging dahilan para magkaroon ng miscarriage ang huli. Tiniis pa rin ni Blinky yun. Kahit anong pagbibigyan niya ng payo rito na makipaghiwalay kay Jay, hindi pa rin ito nakinig sa kanya. Hanggang maling si Jay sa isang sexy star na nakatambal ito sa isang pelikula. Harap-harapan ang niloloko nito si Blinky at hindi pa rin natatauhan ang huli. Hindi niya makakalimutan ang gabing tinawagan siya nito. Umiiyak at dumadaing ito. Sinaktan daw to ni Jay at pinagtabuyan. Halos pali-pali ni Amira ang kanyang kotse, makarating lamang sa apartment na tinitirahan nito. Pagdating niya roon, puro pa sa ang kaibigan at halos madurog ang kanyang puso sa awa dito.
Naging saksi siya kung paano nahirapang bumangon si Plinky dahil sa ginawa ni Jay. Mula sa ilang araw na pagkakakonfine sa ospital hanggang sa pagrereklamo at pagsasampa ng demanda laban kay Jay. Mabuti na lamang at pagkalipas sa 1 taon, nakarecover ito sa tulong na rin niya. Ginawa niya itong assistant niya sa pagpapatakbo ng lumalaki na noon na Venus Plastic Corporation na maging presidente siya ng kumpanya. Sa bahay na rin niya ito pinatira dahil 2 maids, isang driver at isang hardinero na lamang ang kasama niya sa malaking bahay mula na magdesisyon ng mommy niya na manirahan na rin sa States kasama ng bunsong kapatid niya na maganda ang trabaho sa MGM Studios. Mag-iisang taon na raw na kapitbahay ni Mang Fred si Voltaire. Amira, sabi ni Plinky sa kanya habang sakay sila ng Lexus niya nang hapong iyon na pauwi na sila. Nabait daw si Voltaire, marunong makisama, walang bisyo. Katapat daw ng bahay nilang apartment na tinitirahan nito. 2 bata lang ang kasama nito sa bahay. Binata pero may kasamang 2 bata sa bahay? Naiintrigang tanong ni Almira. Mga street children daw yon. Naawa siya kaya pinatira niya sa bahay niya. Pagkukwento pa ni Plinky. O diba mabuting tao siya? Pero hindi pa rin natin alam ang dahilan kung bakit siya nag-resign dun sa dating kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Hindi ko na itanong kay Mang Fred ang tungkol dun eh. Pero hindi ba't siya mismo nagsabing napilitan lang siya mag-resign? Tanggapin na natin best friend. Dahil papa material, ganon. Hindi, dahil qualified at impressive ang credentials niya. But he lacked the experience at question mark pa rin kung bakit siya nag-resign dun sa dating trabaho niya. Pwede ko namang i-check yun eh. Ikaw na nga ang bahala. Ikaw talaga kapag nakakita ng Hank, nakakalimutan mo ng ginawa sa'yo ni Jay. Hindi naman porke naging disastrous ang past relationship ko, titigil na sa pagtibok ng puso ko, no? I'm still young. Gusto ko ma-in-love at maging masaya ulit. Ewan ko sa'yo, Plinky. Kapag nakakita ka ng another Jay, pababayaan na kita. Banta ni Amira sa kaibigan. Hindi pumasok si Amira sa opisina kinabukasan dahil may appointment siya sa kanyang OB-GYN. Wala siyang anumang naramdamang mali sa katawan niya. Mas gusto lang niyang makatiyak. And that was kung may kakayahan ba siya magkaroon ng anak. Tatawagan kita paglabas ng resulta nito. Sabi ng espesyalistang nagsagawa ng series of tests sa kanya. Thanks, doktora, sabi niya. Kapag lumabas sa resulta na wala magiging problema sa artificial method na gusto niya, are you sure itutuloy mo ang plano mo? Pariniyak sa kanya ni Dr. San Diego. I am firm with my decision and I'm determined to go through the process because I really want to have a child of my own. Gusto mo, i-refer kita sa isang sperm cell bank? Sperm cell bank? That would mean, hindi ko alam kung kanino galing ng sperm cell na gagamitin for the process. On most cases, mas gusto ng recipient na anonymous ang pagmumuna ng sperm cell na i-inject sa kanya. Sa States, yun ang policy ng mga clinics na nagsasagawa ng artificial methods. The donor and the recipient must be anonymous to each other, and the staff of those clinics are even trained to protect the anonymity of both. Paano kung gusto kong kilala kung pinagmula ng sperm cell na gagamitin, no? In vitro fertilization procedure na gagawin sa akin. May alam na akong case na ganon. The recipient, the woman, an unmarried one na malapit na sa age ng pagiging old maid. Siya mismong namili ng panggagalingan ng sperm cell. In fact, sumailalim pa sa ilang test ang lalaki to make sure na healthy ang genes niya. Millionaire yung babae. She's not attractive at nagalan siyang kayamanan lang niyang mahalin ng sino mang lalaki. Kaya namili na lamang siya ng lalaking pagmumula ng sperm cell na i-inject sa kanya. Muli siyang nag-isip. Mukha ngang mas safe kung kilala ko ang pagmumula ng sperm cell, sabi niya. Dahil alam ko lang background at character na lalaking pagmumula ng magiging anak ko. It's up to you kung alin sa 2 options ang pipiliin mo. The decision is yours. Muli siyang natahimik at nahulog sa malalim pag-iisip. Hindi niya masyadong pabor si Plinky sa plano niyang magkaroon ng anak sa pamamagitan ng artificial method. Ngunit matagal na nasa isip niyang gawin yon. Pinag-isipan niya ng matagal. And finally, she decided to push through with the plan. I think I'd rather go for the other option. Maya-maya sabi ni Amira. Mas gusto ko sigurong kilala ko yung pinanggalingan ng sperm cell. Kaya lang hindi ba mas complicated ang ganon? I mean, paano kung maghabol yung guy sa bandang huli? Yon ang magiging problema roon, kaya mas advisable at popular ang anonymous sperm donor, sabi ni Dr. San Diego. Pero kung mas gusto mo talagang kilala mong lalaki, nasa pag-uusap yun na yan. I will think about it, doktora. Sabi niya bago nagpaalam at lumabas ng klinik. Nakabalik na sa kotse niya si Amira, ay tinitimbang pa rin niya sa isip ang dapat niya maging desisyon. Hindi kaya magkaroon ng problema kung kilala niya at siya mismong pipili ng lalaking pagkukunan ng sperm cell ng kanyang magiging anak? Hindi kaya igit itong karapatan sa bata?
Habang nagdadrive, bigla may kumistap na solusyon sa kanyang isip. Ano kaya kung bayaran niya maging sperm donor niya para maging purely business ang magiging deal nila? Pero hindi na ito magigiit ang anumang karapatan sa batang pinagbubuntis at ipapanganak niya. Walang kaalam-alam ang pamilya ni Amira sa desisyon at plano niyang iyon. Hindi naman sa mahirapang itago yon dahil nasa States nga ang mommy at bunsong kapatid niya at ang iba pang mga kamag-anak niya. Wala muna siyang balak ipaalam sa mga ito ang lahat hanggang sa matapos ang proseso ng IVF o introvial process. May isasagawa ang buong proseso at may sisilang nga ang kanyang magiging anak na hindi malalaman ng mga ito. She needed only less than 10 months to complete the whole process at tuwing Pasko lamang kung makita siya ng kanyang pamilya kapag nagbabakasyon siya sa States. Kapag nagtanong ang pamilya niya, sasabihin niyang nagka-boyfriend siya. Hindi sinasadyang nagbuntis siya pero later, nalaman niyang womanizer pala ito kaya nagdesisyon siya na makipag-break sa kabila ng kondisyon niya. Alam niyang madali niyang mapapaniwalang pamilya niya at sa tamang panahon, kapag naisilang na niya ang bata, sa kanya ipagtatapat sa mga ito ang katotohanan. Balak mo ba talagang ituloy ang plano mo? Sabi ni Plinky sa kanya habang magkatulong nilang inaayos sa mga groceries na dineliver ng suki nilang supermarket. Inaayos ito sa pantry ang mga canned at dry goods, samantalang siya inaayos sa malalaking fridge ang frozen and wet goods. Hindi na rin yun iniaasa sa kanilang dalawang maids. Ang isa na mamalansya at ang isa day off. Sinabi ko naman sa iyong desidido na talaga akong gawin yon. At kapag positive ang result ng mga test ko and I'm capable of conceiving and bearing a baby, maghahanap na kagad ako na magiging donor ng sperm cell. Ha? Para napaka-simple ng iniisip mong gawin Reaksyon nito. Nasa tono nito ang disapproval sa plano niyang gawin. Ano ka ba naman, Pinky? Hindi ka pinanganak noong panahon ni Rizal at Bonifacio. Marami nang gumagawa nito ngayon. Pero sa pagkakaintindi ko, dinevelop ang proseso na yan para sa mga mag-asawang may infertility problem o kaya hindi magkaanak, hindi para sa mga dalagang katulad mo. Tila paninermon pa nito sa kanya. Bakit gusto mo pang gumastos at mag-undergo ng kung ano ng process na yan? Why don't you do it the natural way? Maghanap ka ng boyfriend kung talagang gusto mo ng anak. Hindi pa ako nasisiraan ng ulo para gawin yan, no? Sabi ni Amira habang sinasalin sa isang bowl ang binili niyang kastanyas. Bago siya umuwi, dumaan siya ng ongpin, kung saan year-round ay nakakabili siya ng paborito niyang kastanyas. Okay. Alam ko naman ayaw mong ma-in love, na wala kang panahon sa bagay na yan. Eh di makipag-boyfriend ka na lang kahit hindi ka in love. Sa ganda mong yan, hindi ka naman mahirapang gawin yun. Pumili ka ng ideal man para maging tatay na magiging anak mo, pagkatapos makipag-make love ka sa kanya. Sa mga panahong alam mong fertile ka, kapag pregnant ka na, eh di makipag-break ka na. Hindi ka na gumastos at nag-undergo ng kung ano ng medical process na yan. Nag-enjoy ka pa. Sinundan nito yun ng hagikik. Binato niya ito ng isang piraso ng kastanyas. Pagkatapos na nangyari sa iyo at sa mga sama na loob na tinis ni Mommy, sa tingin mo, susundin ko ang pinapayo mo? Buwelta ni Amira rito, habang hinihila niyang isa sa dalawang stool na nasa harap ng marbled island na nagsisilbing divider sa dining area at sa kitchen. Pagkatapos niyang masaksihan kung paanong halos lumuha ng bato si Plinky, at kung paano tahimik na nag-suffer ang mami niya sa piling ng kanyang babaerong ama. Noon, akala niya, maayos ang pagkasama ng parents niya na hindi niya nakikitang mag-aaway ang mga ito. Isang piloto ang kanyang ama, kaya mas maraming pagkakataon na hindi nila ito nakakasama. Ang akala niya, sa tuwing hindi nila ito kapiling ay nasa abroad ito at abala sa trabaho. Kailanman hindi niya nakitang umiyak o ng problema ang mami niya. Nalaman niya na may iba pa palang pamilyang kanyang ama na magkasakit ito at kailangan operahan. At isa-isa na nabuksan sa kanya ang iba pang kasalanan nito. Hindi lamang pala dalawa ang babae sa buhay nito, kundi marami pa. At sa lahat ng yon may anak ito. Ang masakit pa, malalaki na rin ang mga anak nito sa number 2 nito. Pinilit lamang palang ilihim ng mami ni Amira sa kanilang magkakapatid na may mga pagkakataong kapag hindi nila kapiling ang daddy niya, nasa piling ito ng iba pang pamilya nito. She was hurt. She felt cheated. Halos madurog ang puso niya sa awa sa kanyang ina. Dinala nito ng tahimik ang lahat ng hirap. She could just imagine kung ganong sakit ang dinulot niya sa mommy niya na naging napakabuting asawa. Hanggang sa mamatay ang daddy niya 3 years ago, may iniwan pa itong sama ng loob sa mommy niya at sa kanilang pamilya. Dahil may pang-apat na babae pang sumulpot sa mismong wake ng daddy niya, isang Filipina-Japanese at kapapanganak lamang nito. Ang isa sa naging karelasyon ng daddy niya ay gumawa pa ng gulo. Pinipilit pa nitong makuha ang bangkay ng daddy niya dahil ito raw ang tunay na mahal ng daddy niya. Naghahabol din to ng mana dahil pinakasalan daw to ng daddy niya.
Nang tanongin ni Amira ang kanyang mommy kung bakit tiniis itong lahat ng panloloko ng daddy niya, inamin itong matagal na palang gusto makipaghiwalay ng daddy niya rito. Nagmakaawa lang daw ito sa daddy niya na umuwi pa rin sa kanila, alang-alang sa kanila magkakapatid. Awang-awa si Amira sa mommy niya, habang galit na galit naman siya sa kanyang ama. Matagal-tagal na panahon din bago siya napatawad ng daddy niya, ngunit nag-iwan ng lamat sa pagkatao niya ang lahat na natuklasan niyang pagtataksil at pag-aagabyado nito sa kanyang ina na walang ibang ginawa kundi ang mahalin ito. Pagkatapos matuklasan kung paano kababaerong daddy niya, hindi na siya nakipag-boyfriend pa. Parang nabaling na sa lahat ng lalaki ang galit ni Amira sa kanyang ama, ni hindi na siya nag-entertain ng suitors. Nakikipagkaibigan siya sa mga lalaki, ngunit kapag nasisimula ng manligaw sa kanya, sinusupla na niya. And on her 26th birthday, and that was just last year, na makilala niya isang dating classmate at malaman niyang nagkaroon to ng anak through artificial method called in vitro fertilization process. Naging interesado si Amira roon. She wanted to have a child, ngunit hindi niya gusto makipagrelasyon sa kahit na sinong lalaki. Lalong ayaw niyang ma-inlove kaya nga umiiwas siya. Okay, sige. Ituloy mo yung plano mo at talagang gusto mo. Ani Plinky, na siyang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Nakipapak pa ito ng kastanyas. Pero di ba parang absurd yung idea na hindi mo kilala yung ama ng anak mo? Malay mo may lahing psychotic pala yung sperm cell donor mo. O baka nananalitay ang sakit na cancer sa dugo ng pamilyang pinagmula nito. Kaya nga naisip ko, maghanap ng sperm cell donor na kilala ko. Ha? Muntik nang maisubo nito ng buong isang piraso ng kastanyas. You mean, ikaw mismo maghahanap? Tumango si Amira. At sino naman kayang lalaki ang maging karapat-dapat para maging ama ng anak mo? Mamimili pa ako. And the man must meet your high standards, right? Right. Sang-ayon niya. At ano naman ang mga yon? I want to be looking for a prince. Okay na sa akin basta isang buting tao, walang bisyo at may mataas na IQ. May prospect ka na? Wala pa. Magsisimula pa lang ako maghanap. How about Benji? Yung doktor na head over heels in love sa'yo? Ayoko. Dapat hindi in love sa akin yung guy dahil baka gamitin niya pa sitwasyon para kulitin ako. Ayoko ng complications, lalong ayoko ng sakit ng ulo. Pero, paano mapapapayag ang prospect mo? Talong nito. Hindi yata madaling sabihin sa isang lalaki na kailangan mo ng sperm cell niya. I'm going to pay him. Ano? Napaangat ito mula sa kinaupuan. It's going to be a business deal. Kailangan ko ng sperm cell for my IVF or GIF procedure at babayaran ko yon. Do you think may matinong lalaking papayag? And why not? Pakli ni Amira. Wala namang mawawala sa kanya. Magkakapera pa siya. Kibit balikat na nag-reaction nito sa sinabi niya. 2 araw pagkatapos mag-apply ni Voltaire Monterella sa Venus Plastic Corporation, nagdesisyon si Amira ang tanggapin ito. Siya mismo ang una nagbigay ng instructions dito, katulong si Manggus na siyang nangangasiwa sa mga makinang ginagamit. Mula sa pagtulo ng plastic hanggang sa pagkuhuli at pagbuo ng iba't ibang produkto nila. Kailangan nakamonitor ka hanggang sa mabuo ang finished products. Sabi niya rito habang nililibot niya ito sa planta. Remember, responsibility mo ang ano masisirang produkto. Yes ma'am, alam ko. Tugon nito. Mabuti na yung malinaw. Hindi pwedeng aantok-antok dito sa factory. For export ng mga products natin, mahigpit ang quality controller at mas mahigpit ako. Pagkatapos yan, iniwan na niya ito sa pwesto nito. Kailangan magpakitang gilas ka. Patunayan mo sa akin may brains ka at hindi pa cute lang. Sa loob-loob niya habang palayo siya rito, na hindi pa rin niya maiwasang lingon-lingonin. Pangatlong araw na ni Voltaire sa bagong trabaho niya, nang mapatingala siya sa terrace sa second floor, sa mismong opisina ng lady boss nilang si Amira Gutierrez, kung saan ito madalas tumatayo para silipin ang factory. Initian niya ito ng magtamang kanilang mga tingin, ngunit agad itong nilayo ang tingin sa kanya. Mukhang hindi dito nagustuhan ang pagtingin niya rito. Masungit talaga. Hindi pa naman old maid. Sa loob-loob niya. Umalis kagad si Amira sa kinatatayuan niya nang nalitian siya ni Voltaire. Hindi naman niya sinasadyang mapatingin dito. Nagpapakyut. Sa loob-loob niya. Akala naman niya makukuha niya ako sa pagpapakyut. Walang epekto sa kanyang sex appeal nito o kahit sinong lalaki. Ngunit bigla niya naisip, ano nga kaya kung makipag-boyfriend na lamang siya at mag-conceive ng anak sa natural na paraan, gaya na sinasabi ni Plinky. She dismissed the thought. Kung may nag-i-exist sa perpektong lalaki, baka sakaling magmahal pa siya. At ang perpektong lalaki para sa kanya, hindi lamang good-looking, sexy, matikas, matalino, kundi yung hindi katulad ng daddy niya at Jay. But she doubted if that man existed. The man of her dreams most likely was not born yet, or would never ever be born.
May nakita ka na bang prospect para maging source of sperm cell na para sa intro vitro personalization na gagawin sa'yo? Tanong ni Blinky sa kanya habang naglalunch sila sa loob ng mismo na opisina ng araw na iyon. Wala pa nga eh, tugon ni Amira. Well, ako meron na nahanap para sa'yo. Talaga? Ang bilis naman. Excited pang reaksyon niya. Hindi ko nga alam kung saan ako maghahanap eh. Naisip ko sa internet pero natakot din ako na baka makatagpo pa ako ng loko-loko. Hindi mo ba gusto? Yung kilala mo? Therefore, wala ka ng problema. Your search is over. Based on the information I already knew about him, he is the perfect candidate. Sino ba yung prospect mo? Interesadong usisa niya. Si Voltaire Monterola. Halos pabulong ang sabi nito. Tumaas ang isang kili ni Amira. What? And why not? Sabi nito. Lahat ng requirements mo na-meet niya. He's good looking, mabuting tao, mataas ang IQ, tiyak na maganda ang gwapo ang maging anak mo dahil mukhang magandang lahi niya. Hindi ako kabayan na naghahanap ng thoroughbred para magkaroon ng magandang lahi. What I need are healthy genes. Mismo! From the way I look at him, siya ang hinahanap mo. Malakas din ang kutob kong papayag siya kapag kinausap mo siya. I think he is perfect for your plans. Amira? Gusto mo siyang makilala ng mabuti? Nagkibit balikat siya. Sa tingin mo papayag siya? I think so. Habang sumusuboy, nagtitimbang siya sa isip. Not a bad choice. Pero paano ko pa siya makikilala ng mas mabuti? Problema ba yun? Eh di imbitahan natin siya rito sa bahay para sa isang dinner. Tamang-tama, birthday ko next week. Magpapahanda tayo at iimbitahan natin siya rito. Kasi kung magtatanong tayo kay Mang Fred, baka maintriga yun at isipin nagpa-flirt tayo kay Voltaire. What do you think, best friend? Sige. May pag-aalala ang pagsang-ayon niya. Ang totoo na iisip na rin niya si Voltaire na mapagmasdan niya ito noong isang araw at interesado siya sa bagong empleyado dahil gusto niya malaman kung maaari maging candidate ito para pagmula ng punla na magiging anak niya. Ilang piling kaibigan at staff sa opisina ang inimbita ni Blinky para sa salo-salo sa birthday nito upang magkaroon sila ng pagkakataong makilala ng mas mabuti si Voltaire nang hindi naman halata. Pwede bang mamaya na kayo umuwi ni Mang Fred? Narinig ni Amira na hiling ni Blinky kay Voltaire nang isa-isa na nagpaalam ang bisita nila. Nagpaunlak naman ang lalaki. Nang makauwi ng lahat ng bisita, ay tumulong si Mang Fred at Voltaire sa pagliligpit ng mga mesa at upuan. They had wine at a gazebo. Pansamantalang natuon ang topic nila sa masasarap na pagkain ni handa. Mahilig pala sa healthy food si Voltaire. Naniniwala kasi ako, ang haba ng buhay natin nakadepende sa klase at dami ng pagkain ini-intake natin. Sabi nito habang nilalagyan pa nito ng vegetable salad ang plato nito. Hindi daw ito mahilig uminom. Social drinker lamang daw ito. Lihim pang kumindat si Blinky sa kanya. Do you smoke? Tanong pa ng kaibigan niya rito. Umiling ito. I tried it when I was a teenager pero nakakapanghinayang kahit pisong bibili ng isang stick na sigarilyo. Wala naman akong mapapalang mabuti. Isang stick, isang minutong nawawala sa buhay mo. Very well said, sabi ni Blinky. Napatingin si Amira sa kaibigan sa kaharap niya. Katabi ito ni Voltaire. Muling kumindat ito sa kanya. By the way, how are you related to Monterolas in Mindoro? Muling tanong ni Blinky rito. Hindi ko siguro sila kaano-ano. Sa Davao ko halos lumaki. Tugon ito bago sumubo ng vegetable salad. Hindi mo pa sinasagot ang tanong namin noon. Sa wakas, nagsalita rin siya. Bakit ka nag-resign sa Liberty Conglomerate? Sumimsim to ng brandy bago sumagot. Pinagsisilosan ako ng boss ko dahil madalas nagpapasama sa akin ng wife niya sa mga lakad nito. Lately, sinisidus ako ng babae at kung ano nang pinapangako sa akin para lang patulan ko siya. Kaya rin daw niyang iwan ang asawa niya. Kaya para makaiwas, napilitan ako mag-resign. You gain my respect, Voltaire? Sabi ni Blinky. Mabuti hindi mo pinatulan ng pang-aakit ng wife ng boss mo. Isip ang pinagagana ko sa bawat desisyon ko, Ma'am Blinky. Tama lang ang ginawa mong yun. Sabad ni Mang Fred, nakasama nila sa mesa. 6 sila nasa gazebo at nagiinuman ng kaunti. Ang isa pa ay si Remy, ang sekretary ni Amira. Malalim ng gabi nang umalis na Voltaire at Mang Fred. Doon na nila pinatulog ang kanyang sekretarya. What do you think of him, Almira? Tanong ni Blinky sa kanya nang makarisa sina Voltaire at Mang Fred. Mukha nagpapa-impress. Tumaas ang isang kilin to. You mean, you did not find him nice at all? Pwede na rin. Passable. Umiling ito. Kung sa bagay, may mga lalaki na ba naka-attract sa'yo? Eh wala pa naman eh. Ang importante, I'm considering him to be the sperm donor I'm looking for. Talaga? At least naka pa siya sa standards mo. Sarcastic na sabi nito.
Mula noon, natutokso na si Almira na tawanin si Voltaire mula sa opisina niya para obserba ng mga kilos ito. He is perfect for your plans. Naalala niyang sabi ni Plinky sa kanya. May pleasant personality ito, physically fit, at mukhang mabuting tao. So far nakikita niyang may katwiran si Plinky. Kung matitiyak niyang healthy ang genes ni Voltaire, walang lahing psychotic at hindi nagda-drugs, nakakahulog ang magandang source ng sperm cell ito. Pero paano siya maglalatag ng proposal dito? At ang pinaka-importanting tanong, papayag naman kaya ito? Hindi alam ni Amira kung ano ang magiging reaksyon ng isang lalaki kung sasabihin niyang plan at proposal niya rito. Bahala na. No guts, no glory. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Voltaire kapag narinig ang proposal ni Amira sa kanya? Pumayag kaya siya sa gusto mangyari ng dalaga? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.